Bianca's Big Secret. Kwento ni Joshin Bersales, guhit ni Cookie Olpindo. Andito na si Bianca! Nilapitan agad si Bianca ng mga kaklase niya pagpasok niya ng silid. Sabik na silang marinig ang bago niyang kwento. Palaging may bagong kwento si Bianca tuwing umaga. Pero, iba ang araw na to. Imbis na agad magkwento, umiling si Bianca at tinuro ang matalik niyang kaibigan na si Popoy. Lumingon silang lahat kay Popoy, kaya mabilis siyang nag-imbento agad ng kwento. Sa klase sa math, sinabihan ni Teacher Chris si Bianca na pagsamahin ang 2 at 3. Naisip niyang masasagot agad ni Bianca ito. Palaging nakakasagot sa mga tanong at mahilig ding magtanong si Bianca. Pero, imbis na sabihin ni Bianca ang sagot kapag pinagsama ang dalawang bilang, itinaas niya ang kaliwang kamay niya at iwinagayway ang 5 munting daliri. Sa klase sa English, sabi ni Teacher Clara na ibaybay ang nest. Sigurado si Popoy na kayang i-spell ng matalik na kaibigan ang salita. Palaging nagpa-practice si Bianca tuwing recess. Pero, hindi binuksan ni Bianca ang bibig niya para ibaybay ang salita. Sa halip, ay pumunta siya sa chart ng mga alpabeto at tinuro ang mga titik na N, E, S, at T. Nagsimulang mag-alala ang mga kaklase niya. Bakit kaya hindi nagsasalita si Bianca? Ni hindi niya binubuksan ang bibig niya upang kumain ng merienda nung recess. Anong problema, Bianca? Tanong ni Popoy. Umiling si Bianca at ngumiti. Pero, hindi pa rin ibinuka ang mga labi. Alam ko na! Sigaw ni Iya. Nawalan ka ng boses dahil ang tagal mong naglaro sa ulan. Nawalan ka nga ba ng boses, Bianca? Tanong ni Popoy. Pero, hindi ibinuka ni Bianca ang bibig para sumagot. Sa halip, humuni siya ng paboritong kanta at sinenyasan si Popoy na sabayan siya sa pagkanta. Baka nakakain siya ng pandikit, biro ni Juan. Akala ng nanay niya mantikilya yon at nilagay yon sa tinapay niya. Nagtawanan ng mga kaklase niya. Nakakain ka nga ba ng pandikit, Bianca? Gulat na tanong ni Popoy. Pinalobo ni Bianca ang mga pisngi niya para hindi siya matawa. Kinuha niya ang sandwich niya sa baunan. Binuksan niya ito at ipinakita sa kanila na mantikilya ang nakalagay, hindi pandikit. Ay, alam ko na! Sigaw ni Cheryl. Baka nahulog siya sa hagdan at nakagat niya ang dila niya. Nagulat ang mga kaklase niya at napatakip ng bibig. Nakagat mo nga ba ang dila mo, Bianca? Nag-aalalang tanong ni Popoy. Humagikgik si Bianca at nilabas ang dila niya. Pero nanatiling nakasara ang bibig niya. Bakit ayaw mong magsalita, Bianca? Tanong ni Popoy. Sumang-ayon ang mga kaklase nila at naghintay. Pero
Hindi sumagot si Bianca. Sa halip ay kumindat siya at kunwaring isinara ng zipper ang bibig. Nanatiling tahimik si Bianca hanggang sa mag-uwian na. Kahit anong gawin nila, hindi siya napagsalita ni na Popoy at iba pang kaklase nila. Sa wakas, uwian na. Kumaway si Bianca sa kaniyang mga kaklase at agad na tumakbo sa gate bago pa nila siya tanungin ulit. Naghihintay na ang papa niya sa labas ng gate nang makarating doon si Bianca. Mabilis siyang pumasok sa kotse at isinuot ang seatbelt. "Kamusta ang paaralan ngayon, Bianca?" tanong niya. Pero hindi sumagot si Bianca. Sa halip ay ngumuso siya at nilukot ang maliit at bilugan niyang ilong. Natawa ang papa niya at tinapik siya sa ulo. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "May bagong ngipin na tutubo dyan pagkatapos ng ilang linggo." Sa wakas, binuksan na ni Bianca ang bibig niya para magsalita. "Buti naman po, Papa!" sigaw niya. "Hindi ko na yata kayang hindi makipag-usap sa mga kaibigan ko.